So yung nangyari po na to ay pagbabalanse lahat ng interest ng both the parties na nasasakdal at saka po nung taong bayan na na nagsampa nung articles of impeachment na yon. So kailangan po nating respetuhin na ito po yung proseso na kapag nagbotohan po yung mayorya, yun na po yung desisyon ng bawat collective or collegial branch of government. At respetuhin po natin yun dahil hindi po tayo rule of the mob. We are under rule of law po and ganun lamang po tayo makakausad bilang bansa kung meron tayong mataas na paninindigan na idepensa yung rule of law. Opo, attorney, may kapangyarihan po ba yung Senate Impeachment Court or yung Senado na questionin din yung proseso? Kasi isa rin sa mga nakapukaw ng atensyon yung sa side ng paghahain po ng motion for reconsideration na mismong ang Office of the Speaker yata, walang resolution, needed pa ba ng resolution? Questionin ba ito? Maaari bang mag-question ang Senado ukol dito kung leader lang yung maghahain or kailangan talaga na magkaroon ng magkaisang resolusyon? Meron bang kapangyarihan ng Senate din dyan na questionin po ito? I think kahit na may konting kapangyarihan siguro no kung i-assert ng Senado na meron ito o hindi, I don't think the Senate will act on it and question it because parang respeto na lang yan doon sa kanilang coordinate branch of government. At maalala nyo na dito sa kaso na to, party rin yung Senado dahil pinapaprohibit ng Vice Presidente at nila Attorney Torrio na petitioners sa kaso na wag umakto yung Senate. So as a co-party o co-respondent dito, syempre iba-iba yung maihahain nilang mga depensa doon sa petition na yon. At as to the Senate, wala naman siyang depensang maihain dahil nga yung petition na yon kuma-question sa proseso doon sa baba, hindi doon sa Senado. That's why it just manifested that all the matters are within the knowledge of the House of Representatives and not the Senate. Huli na lang po mula sa akin na attorney, kasi alam naman natin, grabe yung pambabash, yung critic sa naging desisyon ng Korte Suprema. No, maraming mga banat sa kanila at ngayon gumawa ng hakbang ang Senado ukol dito, yung mga magiging miyembro ng Senate Impeachment Court. Meron po ba kayong mensahe na mababaling na naman yung atensyon, madadagdagan, kumbaga, maliban sa Supreme Court, dahil meron kayong ginawang hakbang na hindi rin sumasang-ayon sa kanila, ano po yung mensahe ninyo po sa kanila po, attorney? Well, I think the people, no, yung mga kritiko nung mga aksyon ng Supreme Court at ng Senado na nangyari kagabi, kailangan nilang makita po na yung nangyari kagabi ay the exercise of the democratic powers of the different branches of government. Yung pagde-decide tungkol sa interpretasyon, kung may grave abuse of discretion ba at interpretasyon sa konstitusyon, yun po ay kapangyarihan ng ating mataas na hukuman. Yung naman kung ipagpapatuloy o hindi yung trial sa Senado ng isang articles of impeachment na sinabi na imbalido at walang bisa, ito naman ay kapangyarihan ng Senado na para tingnan kung ipagpapatuloy nga ito o hindi at tatalima doon sa desisyon ng Korte Suprema. So yung nangyari po na to ay pagbabalanse lahat ng interest ng both the parties na nasasakdal at saka po nung taong bayan na nagsampa nung articles of impeachment na yon. So kailangan po nating respetuhin na ito po yung proseso na kapag nagbotohan po yung mayorya, yun na po yung desisyon ng bawat collective or collegial branch of government. At respetuhin po natin yun dahil hindi po tayo rule of the mob. We are under rule of law po and ganun lamang po tayo makakausad bilang bansa kung meron tayong mataas na paninindigan na idepensa yung rule of law.
Attorney, paglilinaw lamang, patungkol nga po dito sa pag-archive po ninyo sa mga impeachment complaint. Kapag, kung sakali man, kasi nga malaki pa nga yung umaasa nga yung minority nga kung sa magiging desisyon ng Supreme Court. Kung sakali man ng magiging desisyon ng Supreme Court, ipapaboran po yung motion for reconsideration. Sino po, same scenario pa rin ho ba yung magiging, ang makikita natin, sino po yung bubuhay doon nga po sa inilibing na impeachment complaint, sa minority ba ng mga senador o dito po sa majority? Ano bang magiging proseso po? I think no, kapag merong Supreme Court decision na sinasabi na naman na i-reverse at sabihin na o ipagpatuloy yung trial dyan sa Senado, then I think with the past actions of the Senate na it has always followed what the Supreme Court orders, may isang senador ulit dyan na magmumosyon na i-revive at buhayin yung naka-archive na articles of impeachment. And it will be voted on again, like what we saw last night and yesterday. Magdedebate ulit sila kung susunod sila o hindi at pagbobotohan nila yun. So, by that time, dun pa lang, mabubuhay ulit yung proseso ng impeachment. And as of the moment, huli na lang, attorney, kasi nga tapos na to diyan sa Senado, mas makatutok na po yung Senado doon sa iba pang mga problema ng ating bansa. Huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, attorney. Yung nangyari po kagabi, it is a matter of course po, no, at we have to respect the collective wisdom of the Senate and also of the Supreme Court. So let us move forward with other urgent matters at hand, dahil hindi naman po tinanggalan ng karapatan ng Korte Suprema at ng Senado yung ating sambayanan at yung House of Representatives na magpa-impeach ulit ng mga impeachable officials kung ito ba ay si VP Sara Duterte, no? Dahil sinabi nga doon na meron namang remaining 6 months, so Pebrero na yon, no? So pwede pa rin naman na gampanan nila yung kanilang tungkulin kung yun yung kagustuhan nila. Pero dapat ito ay tumatalima na doon sa due process clause ng ating konstitusyon para hindi na ulit magkaroon ng depekto. So tayo po ay maging mapagbasid at mapagbasa dahil lahat po tayo matututo dito sa democratic processes na nangyayari po. Oo. Huli na lang, attorney, dahil nga tapos na, kayo rin ho ba, ay matatapos na rin po yung pagiging ano po ninyo, spokesperson o yung Senate Impeachment Court kasi wala na eh. Tama po. Itong interview ko might be my last interview dahil na rin po wala na pong impeachment proceedings na mangyayari at wala na rin pong impeachment court.